At sa ating pong pagpapatuloy, I would like to introduce our speaker for today. It's my privilege po because she is our mentor po in our primary 12. She is very passionate in delivering God's Word. He shares us wonderful and inspiring stories and illustration that strengthens our faith. So my friends, it is my joy to introduce to you our very own Pastora Glenda Francisco. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po. Thank you, CJ. Sige po, sa Diyos ang papuri. Malakas na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatiran po natin, mga magulang na nandito po sa loob ng sanktuaryo. At magandang umaga, hapon, gabi sa lahat naman po ng nasa online. Alam ko po, meron po tayong mga kapatiran from different nations na nakatune in po sa umagang ito. We are so much excited because once again, God will do something in our hearts today. At napakaganda po ng ibinigay na mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So we will start right away. Ang ating pong pag-uusapan is about the missional God. Ang Diyos na may misyon. Pag sinabi po nating He is a missional God, our God is a missional God, He is actively involved in carrying out a mission or a purpose in the world. And that is to save the lost, often through the actions of believers. Tayo po ay ebidensya na bahagi po tayo ng misyon ng Diyos. Dahil nung tayo hindi pa kumikilala sa Kanya, dati tayong malayo dahil sa ating pagkakasala, subalit dahil sa kahabagan, dahil po sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nailapit po sa Kanya. And now we have the responsibility to be a part of sharing this mission to other people. Marami na tayong nailapit sa Kanya, marami na tayong mga Kristiyano, subalit marami pa ang aabutin natin para sa kaharian ng ating pong Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbukas ng inyong pong mga Biblia, dito po sa Jonah chapter 2 verse 9. In the ESV, ang sabi po dito, "But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord." This is the realization of the prophet, that salvation belongs to the Lord. Ang sabi po sa wikang Tagalog, "Ngunit at awit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, o Yahweh na aking tagapagligtas." Sige po, tayo pong lahat ay pansumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Father, we appreciate the power of your word in our life, O God. And this morning we fully submit to it, so that whatever you have purpose, whatever you have designed, whatever you have planned for us to receive this morning, O God, nothing will deter it, O God, but we will receive it fully so that we will become mature in our relationship with you. Thank you for your goodness. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Si M.R. Dehan po, ang sabi po niya na yung Yom Kippur, this is the most solemn day of the Jewish calendar, o yung tinatawag po nilang Day of Atonement, the holiest day of the Jews, na kung saan ang ginagawa po nila, they worship, sumasamba sila sa Panginoon, sila po ay nag-aayuno at binabasa, pinagbubulay-bulayan ang sulat po ni Moises at ni Isaias. At sila po ay nagmumuni-muni, nagbubulay-bulay sa kabutihan ng ating Panginoon. At bahagi po ng celebration of Yom Kippur, nagbabasa po sila ng mga aklat sa Biblia. At ang isa sa napili po nila ay ang aklat po ni Jonas, the book of Jonah. Ngayon magtatanong tayo, bakit kaya ang aklat ni Jonas? Dahil alam naman po natin ang kwento niya, siya po ay isang propeta na sumuway sa Diyos, hindi sumunod sa Diyos, at siya po ay tumalikod sa Panginoon, lumayo sa Panginoon, pilit tinatakasan ang Diyos, at sa kanya pong paglalakbay sa laot, nagkaroon ng malaking bagyo
malakas na bagyo na kung saan siya po'y inihulog sa dagat, nilamon ng malaking isda. Pagkaraan ng 3 araw, siya po ay iniluwa dahil natutunan niya kung ano ang nais iparating ng Diyos sa kanya. Bakit siya? A stubborn prophet. Maraming rabbis o mga tagapagturo ang nagsabi na this book is very interesting because this is a book of repentance. Ito po'y aklat ng kung saan ang isang tao'y lumalapit sa Diyos, nagbabalik loob sa ating pong Panginoon. This is also an evidence that nobody can escape the presence of God. Walang sino man, kahit tayong mga Kristiyano, ang pwedeng tumakas sa presensya ng ating pong Panginoon. And then, one rabbi said, it is also very interesting to hear this story so that we can learn from the mistake of this prophet. Kung maaalala po ninyo, sa aking pong huling pangangaral, ang sabi ko, ang pinakamainam na paraan para po tayo ay matuto ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos kapag inaaral natin ang salita ng Diyos. But we also can learn from the mistakes of others. Habang nagmamasid tayo, pinagmamasdan ang buhay ng iba, ay natututo tayo dun sa kanilang mga pagkakamali. At kung hindi pa tayo matututo sa pagkakamali ng iba, pwede pa rin po tayong matuto sa ating mga pagkakamali. Pero yun ay ang mahirap na paraan. Dahil sabi ko nga, kapag tayo po'y nagkamali, marami po ang naaapektuhan. And so this morning, we will study the great wealth or the great learnings from the book of Jonah. At dahil po, ang sabi natin, God is a missional God. We have a great question this morning. Here is the great question. What is God willing to do to bring us back to Himself? Ano ang handang gawin ng ating Diyos para maibalik niya tayo sa Kanya? Maaari pong hindi po ito tumutukoy lang sa mga hindi mananampalataya na hindi pa po nailapit at nakaranas ng kaligtasan, nailapit sa Diyos at hindi pa nakaranas ng kaligtasan, kundi ito po'y tanong din sa atin. Dahil kahit tayo mga Kristiyano na, kahit po tayo po ay nakapanumbalik na sa Diyos, we have been restored back to God, may mga pagkakataon dahil sa hindi pagbabantay kung minsan ng isang Kristiyano, naaanod siya palayo sa Panginoon. If we are negligent of the basic discipline of the Christian faith, lalong-lalo na po yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pananalangin, pag-attend sa ating pong care group, pag-attend tuwing linggo, at pati na rin po yung mga discipleship program ng ating pong church, there is a tendency that we will be drifted away from the Lord. Kaya napakainam po na sa umagang ito, suriin natin ang ating puso. Kumustahin natin yung puso natin kung ito po ba ay maalab pa sa Panginoon at tayo nga ay mayroong malapit na relasyon sa ating Panginoon. Isang bagay na napapalayo din ang isang Kristiyano sa Diyos ay kapag sinasadya niya na sumuway sa Diyos. Posible po ba yon? Opo. Kung ito ngang propeta ng Diyos, siya'y tagapangaral na ng salita ng Diyos, sinadya niya na hindi sumunod sa Panginoon. He was out of the will of God. Wala siya sa kalooban ng Diyos at sa katunayan, pinili niyang takasan ang Panginoon. Subalit, napakabuti ng ating Diyos sapagkat palagi siya ang gumagawa ng hakbang. Siya palagi yung unang gumagawa ng hakbang para ang tao ay mailapit sa Kanya. Kaya kung ibabalik ko po ang tanong ko sa umagang ito, what is God willing to do to bring us back to Himself?
Ang sagot po, God is willing to do whatever it takes to bring us back to Him. God is so good. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos ay handang gawin ang lahat para maibalik tayo sa Kanya. Palagi niyo po itong naririnig sa aking pong pangangaral na ang pinakamalaking problema ng tao ay ang paglayo niya sa Diyos. Kaya ang dalangin ko, tayo na nailapit na sa Panginoon, maging mapagbantay po tayo. Bagamat ang Diyos po natin ay mahabagin, puno ng biyaya, puno ng pagmamahal, palaging siya ang gumagawa ng hakbang para mailapit tayo sa Kanya. Ang dalangin ko, tayo rin. We must have a conscious effort to remain in the presence of our God. So this morning we will study the missional work of God. Number 1, dito po sa pag-aaral na ito, we will see the unveiling of the heart of God. Ano ba talaga ang nasa puso ng ating pong Panginoon? As a missional God, makikita natin ang paghahayag ng puso ng Diyos. Letter A, our God is a gracious and a compassionate God. Ang Diyos natin ay mabiyaya at siya po ay puno ng habag. Kung babasahin po natin ang pagbubukas ng aklat po ni Jonas, dito po sa Jonah chapter 1, verses 1 and 2, in the NIV, ang sabi po sa verse 1, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Ito po yung bungad ng aklat ni Jonas. Ang sabi po sa wikang Tagalog, ang aklat na ito'y naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh, sa isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Alam natin that one of the attributes of our God is He is a holy God. And because of His holiness, it calls for the punishment of sin. Na ang lahat ng kasalanan, ang kasalanan na ikinamumuhian ng Diyos, kailangang parusahan ang kasalanan. Subalit ang makasalanan, ang taong makasalanan ay iniibig ng Diyos, mahal ng Diyos. Dito pa lang, makikita natin na sa mga unang talata ng aklat ng Jonas, ay makakita natin yung pagiging mahabagin at mabiyaya ng ating pong Panginoon. Yung pagiging mabiyaya po niya. Bakit? Dahil ang mga taga-Nineveh o yung mga tinatawag na mga Assyrians, this is the modern nation Iraq, no? Ito po yung mga kaaway ng mga Hudyo, yung mga Assyrians. At itong mga Assyrians na ito'y masasabi po nating mararahas at malulupit. Napakasama ng kanilang ugali. Sa katunayan, doon sa nabasa natin, nakarating na ang kanilang matinding kasalanan sa ating pong Panginoon. And right away, it calls for the punishment of God. Pero dito may hahayag yung kahabagan ng Diyos dahil inutusan niya si Jonas na mangaral sa kanila, bigyan sila ng babala upang sila ay lumapit sa Diyos, tumalikod sa kanilang mga pagkakasala, pagsisihan ang kanilang mga pagkakasala para hindi sila maparusahan ng ating Panginoon. As a matter of fact, in Jonah, in the concluding chapter of Jonah, Jonah chapter 4 verse 2, this is the declaration of Jonah. Ito po yung nasambit niya. Itong lumabas sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. I knew that you are a gracious, mabiyayang Diyos, puno ng biyaya, and a compassionate God, mahabaging Diyos. Hindi lang po siya gracious and compassionate. Letter B, our God is patient
and loving. Siya po ay matyaga at mapagmahal. Kung itutuloy po natin yung same verse of chapter 4, I knew that you are slow to anger, matyaga siya. Hindi siya madaling magalit. And abounding in love. Nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ang pinakamisyon niya, ilapit ang lahat ng napawalay sa Kanya dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. A God who relents from sending calamity. Ang Diyos ay mabiyaya, mahabagin, matyaga, at mapagmahal. Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makasalanan na makapanumbalik sa Kanya, maging yung mga pinakamasasamang tao. Yes, God hates sin, but He loves the sinner. Pati yung pinakamasama. Kasi dito makikita natin ang kanyang naispuntahan ng propeta ay ang kaaway ng mga Hudyo. Ang pinakamasasama, pinakamararahas, at pinakamalulupit na kaaway. Ang mga Assyrians. Alam po ba ninyo gaano kasama ang mga Assyrians? These are the enemies of the Jews. Kapag sinakop nila ang isang lugar, wala po silang tinitira. Hindi nila ginagalang ang mga matatanda, ang mga bata, o ang mga babae, maging ang mga buntis. Sa katunayan, binubuksan pa ang tiyan ng mga buntis at pinapatay ang sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Sila po yung mga kaaway na kapag nahuli nila ang mga kawal, sila po ay binabalatan ng buhay. At hinihila yung mga dila ng kanilang kaaway. At yung mga napatay na nila ay pinupugutan ng ulo at itinatambak sa labas ng syudad na kanilang sinunog. Ganyan po sila kasama. Kaya nga itong si Jonas, nung utusan siya ng Diyos na mangaral at magbigay ng babala sa kanila, hindi po siya sumunod. Bakit? Dahil nais niya na maparusahan ang mga taong ito. The worst of their enemies, the worst sinners. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi natin siya katulad. Napakasagana ng kanyang biyaya. Maging yung pinaka-nakasakit ng kanyang kalooban dahil sa kasalanan, ay pilit pa rin niyang inaabot sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang pag-ibig. In the New Testament, si Pablo mismo, mula po sa sariling pananalita, ang sabi niya, siya ang pinakamasama sa lahat ng masama. Itinuring niya ang kanyang sarili na pinakamasama, subalit siya po ay nakaranas ng kahabagan ng Panginoon. Kaya pakinggan po natin kung anong sinabi po niya sa kanyang disipulo na si Timoteo. In 1 Timothy chapter 1, verse 1 and verse 16, ang sabi po sa wikang Tagalog, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Bakit nasabi po niya yon? Kasi po siya'y tagapag-usig ng mga tagasunod ng Panginoon. Hinahabol niya ang mga Kristiyano at pinapapatay ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan. Naranasan niya ang kahabagan ng Diyos upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ang Diyos na buhay? God is gracious. Walang pinakamasama ang hindi kayang abutin ng pag-ibig at ng biyaya ng ating pong Panginoon.
Kaya ang dalangin ko sa Panginoon bilang kabahagi ng misyong ito, huwag sanang ang magtaboy sa atin, sa mga tao para maabot natin sila sa kaharian ng Panginoon ay ang matinding kasalanan o yung kasuklam-suklam na kasalanan sa kanilang buhay. Dahil lahat ay minahal ng ating Panginoon at nais niya na ang lahat ay manumbalik sa Kanya. Mga kapatid, hindi lang po yung mga hindi pa sumampalataya, kundi maging tayo na sumampalataya na sa Panginoon. Kung minsan ang ating puso'y nanlalamig sa Panginoon dahil po sa mga pagsubok na nararanasan natin, mga kaguluhan ng ating kaisipan, mga katanungang hindi po nasasagot sa ating pong mga buhay, kung minsan napapalayo tayo, nagtatampo tayo sa ating pong Panginoon. But then, God still, siya po yung unang-unang gumagawa ng paraan para tayo po ay mailapit sa Kanya. And there are some Christians, just like the prophet Jonah, kahit alam na nila na mali, ito po ay labas sa kalooban ng Diyos, ginagawa pa rin nila. At itong nagpapalayo sa kanila sa Panginoon. Subalit, napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa bawat galaw ng paglayo o pagsuway ay may kaakibat na galaw din ang Diyos para maitama tayo at maibalik sa Kanya. Minsan na tayong napawalay sa Diyos dahil po sa kasalanan at hindi nais ng Panginoon na mapalayo tayong muli sa Kanya. Kaya sa Kanyang pag-ibig, palagi niya tayong inaabot. Sometimes there are so many things that gets our attention. Inilalayo tayo sa ating Panginoon. Yung sobrang kabisihan sa mundong ito, yung social media, yung malling, yung pagnanasa na maging tanyag, yung pagnanasa na magkamal ng maraming pera, yung mga kasiyahan dito sa sanlibutan, yung mga bisyo, yung mga barkadahan, lahat ng yan, yung sobrang pagtatrabaho, sobrang subsob sa ating pong pagtatrabaho na kung minsan hindi na po natin nababalanse, na dapat na sana tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, pero pilit pa rin tayo, hinihila ng mga bagay na ito. Kaya kung minsan, napapalayo tayo sa ating pong Panginoon. Just like this prophet, si Jonas, sa halip na siya po'y tumalima sa utos ng Diyos, mangaral sa Nineveh, hindi siya sumunod, bagkus lumayo siya at tinakasan ang Diyos sa kabilang dako ng daigdig. Kung pinapangaral siya sa Nineveh, yan po ay nasa east of Israel. Saan siya pumunta? Sa west, sa kabilang mundo. Nagpunta po siya sa Tarshish. Gusto niya talagang magpakalayo. And I want to tell you this, running away from God is insane, irresponsible, and impossible. Excuse the word. Isang malaking kalokohan na isipin na pwede po nating matakasan ang Diyos. That is being irresponsible, and that is very impossible. Imposibleng matakasan natin ang makapangyarihang Diyos. Anong sabi po ng mga awit? Saan ako pwedeng magtago sa iyong presensya? Kahit umakyat siya sa pinakamataas na lugar, o bumaba siya sa pinakamalalim na dagat, o magpakalayo-layo siya, o magtago siya sa dilim, maging ang dilim ay magiging liwanag sa Panginoon. Wala po tayong takas sa ating Panginoon. Kaya bakit tayo tatakas? Maging yung mga nakatagong kasalanan sa puso, hayag yan sa Panginoon. Lahat ng galaw natin sa buhay na ito, nakikita ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng takasan. Kaya bakit hindi na lang natin ilahad lahat sa Panginoon? At tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa Kanyang mensahero, sa Kanyang propeta. Pangalawa, that is part of the mission of God is the breaking of the stubborn will. Ang pagbasag sa matigas na kalooban. Sino pong may matigas na kalooban? Ang Kanyang propeta na si Jonas. In Jonah chapter 1 verse 3, sa wikang Tagalog na lang po,
Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas, natakasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasaherong patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay, anong nakasulat dyan? Inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. And to break the stubborn will of his prophet, God sent a storm. Nagpadala siya ng isang malakas na bagyo. In verse 4 of Jonah, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang bagyo. Grabe to. Nung pinag-aaralan ko po ito, binabasa ko, sabi ko, God, you are so powerful. Napaka-makapangyarihan ng Diyos natin dahil before He can steer a storm, no po, He commands the winds and the waves, and the winds and waves obeyed Him. He steered up a storm to break the stubbornness of His prophet. Hindi po ba sa bagong tipan, He calmed the storm, merong napakalakas na bagyo, pinayapa niya ang bagyo. Pero dito sa instance na to, siya mismo ang nagpadala ng malakas na bagyo. Mga kapatid, ganyan kakapangyarihan ang Diyos natin. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Dahil mga pagano po sila, meron silang mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Grabe na to, grabe na yung pagiging matigas ng kanyang puso, ng kanyang kalooban. Hindi na nga siya sumunod, tinatakasan ang Diyos, nagtatago sa Panginoon, nagtago siya dun sa pinakailalim ng barko at nakuha pa niyang matulog sa kabila ng napakalakas na bagyo. Pag meron po bang malakas na bagyo, makakatulog kayo? Hindi po siguro, ano? Bakali pa rin yung aming bubong. Baka pumasok na yung baha. Baka mabasag na yung mga bintana. Hindi tayo natutulog. At eto pang matindi. Kaya mo bang matulog na ikaw ay sumusuway sa Diyos? Di po ba walang kapayapaan sa puso kapag tayo po ay may ginawang pagsuway sa ating Panginoon? Hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Pero siya, nakatulog. Ganun na po katigas ang kanyang kalooban. Why? It is because anger consumed his heart. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Alam nyo dati, ang puso ni Jonas, ang pumupuno sa puso niya, banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga propeta siya. Siya'y tagapagsalita, tagapangaral ng Panginoon. But the moment his heart was consumed with anger, naging matigas na ang kanyang kalooban. At saan siya dinala ng katigasang ito? Ito po'y nauwi sa kanyang pagsuway sa Diyos. He did not honor the call of God, his service for God. Why? Because he was consumed with so much anger. Kaya ang tanong sa atin po sa umagang ito, mga kapatid, ano ang pumupuno sa puso natin? Pakikumusta naman po yung puso nyo. Pakihawak naman yung puso nyo. Sige po, hawakan nyo. Sabihin mo sa puso, kumusta ka na? Kaya nga po, dito po, sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano nagagawa mo pang matulog? Ha? Pagano to, Bumangon ka't manalangin ka sa iyong Diyos.
Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sinong dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya siya kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sinong dapat naming sisihin sa nangyaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Tama nga, kaya nga nakukommand niya ang dagat. In verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Alam niyo, nung marinig po yun ng mga pagano, ng mga tripulante, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig sa kanyang sinabi o sa sinabi nila at sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Grabe, sila pa yung natakot doon sa ginawa ni Jonas na tinakasan niya ang kanyang Diyos at sila pa ang nagsabi na napakalaking kasalanan ang ginawa mo na tinakasan mo ang Diyos mo. Sila, mananamba ng mga Diyos-Diyosan, pero alam nila yon. Bakit si Jonas hindi niya nadama yon? Nakuha pa niyang matulog kasi tumigas ang kalooban dahil sa galit. Anger is very dangerous. Hatred is very dangerous. Envy is very dangerous. Pride is very dangerous. Nakakatakot po yung ingatan natin ang mga negatibong damdamin na ito. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, anong dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong akong dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sabi niya. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. This is our missional God, that despite the disobedience of His prophet, through the signs and wonders, sa pagpapamalas niya ng Kanyang kapangyarihan, itong mga paganong ito'y sumampalataya sa Diyos na buhay at nangakong sila'y maglilingkod sa Diyos. Balikan po natin si Jonas. Itinapon siya sa dagat. Na-imagine ko siya. Nagsastruggle siya doon sa dagat. At nung hindi na niya kaya, unti-unti siyang lumubog. Ilang minuto na pwede po nating i-hold yung ating pong breath. It's only 3 minutes, right? Pag lumampas ka doon, patay ka na. So nung palubog na siya, nararamdaman na niya na malapit na ang kamatayan. Biglang nagpadala ng rescue ang Lord. Pero hindi eroplano, hindi bangka. Anong rescue na pinadala ni Lord? Isang malaking isda. Gusto po ba niyo yun na rescue? At nilamon siya ng malaking isda. Hindi nga siya namatay, pero nasa loob naman siya ng malansang tiyan ng isda. Hindi po ba tayong kumakain ng isda? Dito baligtad. Siya ang nilamon ng malaking isda. Kaya ano po ang tawag ko dito? Para hindi na po tayo masyadong magtagal. Anong tawag natin dito? Kinuha ng Diyos ang kanyang atensyon. Sinolo po siya ng ating pong Panginoon. Pero gusto ko pong maging maliwanag, mga magulang ko at mga kapatid, ang Diyos ay nagpadala ng bagyo, hindi para parusahan si Jonas, kundi para
itama siya. Kaya ang dalangin ko, wala sanang mag-iisip sa atin na kapag tayo po'y namomroblema, may pinagdadaanan tayo sa buhay, nakakaranas tayo ng kasalatan sa buhay, nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay, hindi po ito parusa ng Diyos sa atin. Huwag nating isipin kung kailan ako naging Kristiyano. Bakit ako nakakaranas ng ganito? Pinaparusahan ba ako ng Diyos? May sagot po ako sa inyo, hindi po parusa yan ng Diyos. Kundi yan ay pagtatama ng Diyos. Hindi kasi tama ang puso ni Jonas, kaya tinatama siya ng Diyos nung nagpadala ng malakas na bagyo ang Panginoon sa kanyang buhay. Bakit? Dahil wala siya sa kalooban ng Diyos. Itinatama siya dahil wala siya sa tamang lugar. Dapat Nineveh, hindi Tarshish. Itinatama siya ng Diyos dahil matigas na ang kanyang kalooban. Wala na siyang malasakit sa mga napapahamak. Itinatama siya ng Diyos dahil nangingibabaw ang galit sa puso niya sa kanyang kaaway kaysa sa kahabagan at sa pag-ibig, kung kaya't hindi siya nakasunod sa Diyos. Kaya ang tanong po sa umagang ito, what consumes our heart? Tayo po ba ay nasa tamang lugar? Tayo po ba ay nasa kalooban ng Diyos? God's hand of protection can become His hand of correction. Sometimes He will lift His hand of protection so that He can correct us. Para maitama tayo ng Diyos at maibalik tayo sa Kanya. Jonah cannot heed God's call because his heart is consumed with anger. God sends this storm to deal with the negative things in his heart. Kaya nga pong sabi po ni Patrick Fairbairn, God's goal in affliction is to awaken. Sometimes God has to shake us, to awaken us. Dahil yung klase ng pagkahimbing ni Jonas, hindi lang po pisikal. Hindi na siya nakakaramdam kahit po siya ay pasaway na sa Panginoon. Kaya kailangan siyang yugyugin para magising ang kanyang pagkatao, magising ang kanyang spirito. At nung siya po ay nirescue na ng malaking isda, God had His private encounter with a prophet. Sino po nag-encounter dito? Last encounter, taas ang kamay. Ayan, merong mga nag-encounter. Mapalad po kayo dahil ang encounter nyo dito sa sanctuary. Meron kayong mga kape, naka-aircon kayo, nakikinig ng pangangharal ng salita ng Diyos. Pero itong si Jonah, saan nangyari ang encounter niya? Sa loob ng tiyan ng malaking isda. Madilim, malansa, mabaho. Meron siyang mga katabing lamang dagat na kinain na ng malaking isda. May acid doon, kaya natutuklap yung balat niya. At hindi lang po one day ang kanyang encounter with the Lord. Umabot po ng 3 days inside the belly of the big fish because God has to break him. Nakaranas po siya ng brokenness, pagbasag ng Diyos sa kanyang matigas na damdamin. At alam po ba ninyo, si Jonah nanalangin sa loob ng tiyan ng isda. Sabi po sa verse 17 ng Jonah chapter 1, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. Tingnan niyo po kakapangyarihan ng Diyos natin. Hindi lang po winds and waves ang nakocommand niya. Even the big fish, the creatures in the sea. Siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya
ng ganito. Thank God he knew what to do. He called on God. Basag na siya. Hindi na siya pwedeng tumakas sa Diyos. Hindi na niya pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Kaya nagpasakop siya sa Panginoon at siya'y nanalangin. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako mula sa daigdig ng mga patay. Ako'y tumawag sa inyo at dininig nyo ako. Itinapon nyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo. Di ba pag may pagsubok po, akala natin iniwan na tayo ng Diyos. But when we are in the storm, God will never leave us nor forsake us because He is there to correct us. Itama tayo. At hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog, napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat. There he encountered the Lord. Salamat nakuha ng Diyos ang kanyang atensyon. Alam mo, na kapag ikaw ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, kapag nakuha niya ang atensyon mo, sa oras na yon ang lahat maliban sa Diyos ay lumiliit sa iyong paningin. Dahil ang pinaka-importante sa mga pagkakataong gito ay ang Diyos lamang. Ang mga ito ay pangambala lang. At kapag nakapasok ka sa presensya ng Diyos, hindi ka aalis nang walang nangyari. You will never be the same again after you have been in the presence of God. Sapagkat ang tunay na nakakaranas sa presensya ng Diyos ay binabagong tunay. Amen? Alam na alam mo yung nagbababad sa presensya ng ating Panginoon. Jonah got alone with God, and the voice of sin, of fame, and of others became faint sounds. Humina na ang boses ng kasalanan, ang pagtawag ng katanyagan, at yung mga sinasabi ng ibang tao. But the voice of God became loud and clear. In his encounter, lalo niyang narinig na mabuti ang tinig ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos. If you have wandered from God and sense you need to renew your faith, then get alone with Him. Have a private encounter with God. Find a private place to meet with God. You don't need a dramatic event just like Jonah. Hindi ka na kailangang mailagay pa sa tiyan ng isda. You just need to be alone with God. At dahil nakuha niya ang mensahe ng Panginoon, ano pong nangyari? The submission of genuine repentance. Siya po ay nagpasakop, nagpakumbaba, at pinagsisihan ang pagiging matigas niya, ang pagiging pasaway niya sa Panginoon. And then the Lord restored this messenger. In verse 7, nagsabi po dito, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh, ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. He was restored back to his function as a messenger of God. In verse 9, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. In verse 10, because he has learned his lesson, pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan para ituloy ang kanyang misyon ng pangangaral sa mga Assyrians. At anong nangyari? This resulted to the salvation of his enemies. Inutusan siyang muli ng Diyos in Jonah chapter 3 verse 2. Pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nung siya po'y nangaral
Anong tugon ng kanilang mga kaaway? Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat, nagpakumbaba sila sa Diyos, nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Lahat ng tao, hindi lang tao, at hayop ay magdamit ng panluksa, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. This is great! Yung mga napakasamang tao, dahil sa pangangaral niya at pagbibigay ng babala, handa nilang iwanan ang kanilang masamang pamumuhay. Handa silang magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad at manumbalik sa Panginoon. Kung kaya't sila ay hindi na pinarusahan. Alam niyo po ba kung ilan yung mga Ninevites, yung mga Assyrians sa Nineveh? Sila po'y umabot ng 120,000. Paano hindi nangaral si Jonas? Hindi sila nagsisi. Lahat ay parurusahan ng Diyos. Pero ang Diyos ay mahabagin. Dahil sa pagpapasakop ng kanyang propeta, dahil sa kanyang pagsisisi, nagresulta ito sa pagsisisi din ng kanilang mga kaaway. It resulted to the salvation of their enemies. Kaya kapatid, sa umagang ito, napakarami pa po nating aabutin na mga mahal sa buhay at mga taong ilalapit ng Diyos sa atin para sila po ay mabahagi na natin ng ebanghelyo ng Panginoon at sila hindi mapahamak kung hindi makasumpong ng kaligtasan. Kaya ang huling habilin ko po sa bawat isa, ingatan mo ang puso mo. Amen? Pwede po bang sabihin nyo sa katabi nyo yan, ingatan mo ang puso mo. Sa ating pong pagtatapos, we are all part of God's missional work, so actively engaged by maintaining a gracious, a compassionate, huwag nating iwawala to, yung pagiging mahabagin sa tao, mabiyaya at mapagmahal sa tao para sa mga naliligaw. Be yielded and submitted to His will and always practice a private encounter with God. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. And let us just be grateful. We are part of God's mission. Bahagi tayo. Ebidensya tayo ng misyon ng Panginoon. Lahat tayo ngayon ay nilapit na sa ating pong Panginoon dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, magpasalamat po tayo sa Kanya. Mapuno ng pasasalamat ang pusong ito sa ginawa ng Diyos. At ihandog din po natin ang ating mga sarili bilang instrumento para po magamit po sa kaligtasan ng maraming mga tao. Higit yung mga mahal po natin sa buhay. Sing this song as we thank God for His sufficient grace and abounding love for all of us. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsay di nabahira,
Tulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa siklulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na inalay sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Salamat po sa pag-ibig mo na malawak pa sa aming mga pagkakasala. Bagamat ikaw ay banal na Diyos, hindi mo hinatulan ang sinuman sa amin. Bagkus isinugo mo ang inyong bugtong na anak upang ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng aming pagkakasala. And thank you for your promise, Lord, that as we go, as you have commissioned us to go and make disciples, you have promised us your Holy Spirit to be with us. Thank you, Lord, for your goodness. And this morning, thank you for touching our lives. Thank you for strengthening our faith. Thank you for establishing us in your holy presence. Thank you for healing our soul. Thank you for healing our mind. Thank you for healing our body. Thank you for restoring our relationships, oh God. And thank you for the fullness of your blessing. We will be dismissed in your love, in your joy, and in your peace. We honor you, Lord, and we give you all the exaltation and the glory
that you deserve in our lives. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In one God we pray, and everyone will say, Amen and Amen. God bless us all po. Mahal po namin kayong lahat. Magbatian po tayo sa pag-ibig ng Diyos.